Oo, magkakaalaman na tayo rito kung nakapag-reset ba sila, kung maganda ang gising. This is Team Falcons Philippines versus Team Falcons MENA. Para di malito, Falcons natin, Falcons sila. Casters, ngayon na to. Panibagong civil war na naman ang ating masasaksihan. But napapag-usapan din naman kasi natin dahil sa structure ng ESL, may mga possible pa rin na paglalason. Isa na dyan yung nasaksihan natin between Influence Rage, pati na rin BPR. So wala pa rin naman tayong pwedeng i-close out na idea kahit medyo titans yung katapat ng MENA ngayon. Si Kyle TZ pumasok dito sa gitna, si Boro at ang mapapanish ng taker, pero nakapasok pa si Kyle! First blood kagad sa gitna ng mapa. Another strong start para sa Falcons natin. Tignan mo, sobrang bilis ng ng first blood. Nahuli yung yung graphic, hindi in-expect. Sobrang bilis ng umpisa at sinubukan naman din ni Boro makatakas, nag-flicker siya pero umabot lang talaga yung reach ng Suyo. Again, isa sa mga pinakasira na hero sa meta ngayon. Oo, ang totoong Uchi ha. Yan ang totoong Uchi. Anong win rate niya? Mga 70% or 80% yung win rate nilang win rate niya ngayon eh. Oo, medyo masakit at mukhang madadagdagan pa nga at balak dagdagan pa dito ni Kyle TZ. And so far, I mean, I gets naman natin yung Nolan pick. Marami nagsasabi na may joy, pero again, because na meron silang Harit. Pero teka lang, Kyle TZ na naman, pumasok na, hihirapan dito si Boro ngayon. Delikado yan. Pag choke ka, tapos may kalabang ang joy, tapos hindi ka mahanap ng brush. Yeah, ang ganda ngayon yung mga ikot ni Few, Kyle, at saka ni Ogun na babasa talaga ang pag-ikot ng Team Falcons MENA. So, nag-settle sila sa pag-protekta sa purple buff para makakuha ng farm si Leave Me. At sabi niya, iwan na lang natin yung turtle. Oh, hindi kaya. Di ba dahil sa napakagandang initiation ni Kyle TZ doon sa mid lane, nakakuha siya ng first blood kaagad eh. Magko-concede na lang muna yung Team Falcons MENA na to taking neutral objectives. Pero ito kasi yung problema eh. Katulad ng nakita natin sa Onyx, once makuha nila yung first turtle, tutuluyan na yung pag-i-invade. Sobrang aggro high invade kasi yung combo ng Suyo Johin. Kahit medyo mabagalan yung ikot ni Kyle TZ. Tignan mo, hindi ninto. Pumasok agad, mahuhuli dito si Boro. Gumamit siya ng dash. Kyle TZ, maburstan dito pero wala pang damage yung Nolan. Sakto na naka-immortal form din dun si Kyle TZ nung gumamit sana ng potential burst dito si Leave Me. So halos walang damage pa. There's a 1.2k gold lead para sa Team Falcons. Ang bilis. That's isang major clash pa lamang yung nakita natin. Pero katulad ng Onyx Philippines, ang galing kasi nila magpalamang kahit walang nangyayari. Isang kill lang, isang turtle, pero ngayon 1.1k na. So, hindi lang yun sa pag-jungle na kung saan nakuha ng Team Falcons yung farm nila. That means sa side lanes din, maganda rin yung pag-farm ng 2 gold. Oo, katulad niya. No? Mas one level ahead itong si Super Marco compared kay Koba. Kahit Harit yan to the point na medyo napipilitan na nga si Boro na mag-babysit ng Harit na early game. Okay, tignan naman ng mapa. Tignan natin kung meron na action mangyayari. Pero dahan-dahan yung pagtakbo ng Team Falcons MENA, mapapress ata dito si Ogun habulin dito, nilive mo makakakuha ata ng kill. Yung Nolan pero yung jungler pa, yung na-punish. Si Boro, layo yung sipa kasi nag-flicker si Ogun. Trade pero pabor para sa Team Falcons kasi si jungler ng Team Falcons MENA ang nawala. Kyle TZ hinahabol si Boro pero andito na si Flap, mahuhuli na din yung Cho. Nag-traffic kasi sa Flex eh, kaya nasaraduhan ng lane na itong si Boro. Pero still a good pick-off at Super Marco nakikipag 1v1 point black shot right in the face of Koba! Grabe ka na, Marco. Yun lang. One-man army na ginawa niya dun. Pero di ko lang nakita kung may tulong si Few doon. Pero good call kay Koba na nag-back siya. Pero at that point, na-outplay lang talaga si Koba. And ngayon, yung Team Falcons MENA ay na-outplay sa buong mapa. At ngayon, Team Falcons is a 3k go. Falcons natin, sorry. Pareho nga palang Falcons. Sinisimulan na nga nila yung pangalawang pagong. Hindi na naman magko-contest ang Falcons nila. Pero Renmar na pag-usapan natin kanina. Granger, although mataas yung contestation rate, mababa yung win rate. Isa na sa mga rason doon dahil nakakatapat niya yung Harit. Pero dito parang si Marco sabi niya Harit wala daw siyang pake. Again, at the end of the day, yung Granger naman at yung Harit, it's not a safe thing to say na yung Harit yung counter ng Granger. It's just, depende na lang talaga sa skill ng dalawang gold laner. Skill matchup na yung mangyayari sa dalawa na yan eh. Pero ngayon, Team Falcons, na-outskill nila ang Team Falcons MENA sa iba't ibang parte ng mapa. Yung rotation dito ng Team Falcons, mas proactive. Sobrang reactive ngayon ng MENA, Koba. At mahuli dito, matatapan siya ni Ogun pero nag-dash siya. Ginamit niya yung pure, hindi pala siya naka-purify, nakapag-dash lang. Naiwasan niya yung bato ni Ogun.
Team Falcons Mena, munti ka na nawalan ng gold laner na naman. Grabe yung gold lead ni Marco nung pinakita lang. 1.5 na kaagad. Yung dalawang gloves, nabili na niya. Malapit na siya mag-piercer after nung Hunter Strike. Pero si Flaptizzy talaga naman ang gugulo lang. Kahit tatlo, wala siyang pake. Hindi pa nga niya ginagamit yung split-split. And now, si King Kong tuloy. Si Kyle Tizzy nandun sa baba. Nakikipag-tinginan lang sa jungler na si Leave Me. Habang ito si Owen. naman? Grabe, ang sakit naman ni Owen! Oo, Jawhead yan eh. Kaya pinipili ngayon si Jawhead. Pero ay, may magnanakap si Boro, pero siya ata mahuli dito para si Kyle Tizzy. Ang nahuli niya! Nahuli ng Team Falcons nila! Habang sila naman na mag-go! Habang nangyayari yun, si Ogwen nakuha doon si Koba sa taas at bumawi pa nga dito si Kapitan Few. Napakasakit na ng Sanguine Cost pati Bats Impact. Pero unti-unti naman nare-reduce ng Team Falcons nila or Mena ang kalamangan ng Pilipinas dahil 4K actually, bumalik na nga sa dati. Mas lalo na pag si Marco ngayon makakuha pa ng Torre doon sa baba. Yeah. So far, nakakita naman kasi tayo ng mga glimpse of hope from Team Falcons. May maganda yung pagpasok doon kanina ni Orange Bob 25 with the grabe yung pangalan, with the AOG. And if they continue to find those kinds of angles, especially pag si Libby continuously nakaka-burst ng proper targets, makakapalag pa rin talaga sila. Okay, si Ogun makakatapon doon kay Orange Bob. Mababawasan yung gatot kacha at siya naman ang mapipitas. Isang stack na naman para kay Super Marco. Not na naman ata yun yung first stack niya sa Sky Piercer. First kill. Okay, so concede naman ng Team Falcons Mena and that leaves Leave Me to just go for the split pushes ngayon. Kasi so far, sobrang dominante nila when it comes to controlling the map. At si Super Marco, ito na naman, may galit na naman to sa Torre. Grabe si Bulletproof Marco ngayon. Siya talaga yung nagdadagdag pa talaga sa panalo ng Team Falcons kasi nanalo na sila sa gitna ng mapa sa pag-kontrolado ng jungle at sa ikot ng Team Falcons Mena. Sinolo pa niya si Koba sa lane as in talong-talo yung Harris na si Libby naman ata naiiwanan at nahuli ng Team Falcons natin. Yan yung mga isa sa rason. O teka lang si Few. Nakikipag 1v1 dito kay Boro. Hindi pa naman kinocommit yung Sipa. Pero here comes Marco. Pati na rin si Flaptizzy doon sa bandang likod. Koba nakikipag 1v1 kay Owen. Ginamitan ng Summon Force pero medyo makunat. Etong si Master Boro naghahanap ng target. Di na naman makakommit etong Sipa pero si Pew kumonekta yung Sanguine Cost doon sa bandang likod nandun si Kyle Tizzy. Sinalubong yung tatlo. Tatlo din ang nawala. Super Marco, one more death Sonata pero makakatakas etong si Sensei. Sakto yung Sanguine Claws ni Few. Nahuli pa si Koba sa lahat ng pwede mahuli. Sabi niya hindi, target lang ako dito sa Harit na to. At dahil doon, mabilis nawalan ng damage yung Team Falcons Mena. At Team Falcons natin, tuloy-tuloy lang talaga yung agresibong movement sila at mahuhuli ata si Leave Me, pero nakatakas pa siya. Nakatakas pa siya pero yung Torre nila sa gitna, malamang walang takas yan kasi hindi yan gumagalaw. Unting minions na lang mapapabagsak na nila ang mid lane turret in under 9 minutes. So far, looking good once again for Team Falcons. Merong Sipa na naganap doon pero yung counter-initiate, the counter-punch from Falcons Philippines will do enough damage to send them back. Pumasok si Kyle Tizzy! Pero may kakunatan pa kahit may Queller doon, hindi pa sapat para mapatumba habang si Koba naman nakikipag 2v1 dito. Tinayuan lang ni Pew. Grabe, akala ko si Libby makakakuha na ulit ng buff pero nakuha pa rin ni Kyle. Pumasok siya at saktong-sakto na retry niya ata yung base sa cooldown. Tinatry ko i-recall yung gold lead na na-establish ng Team Falcons last game nila kontra Aurora Turkey. Mga 11 to 12,000. Mga 11 to 12,000 din yun Mabit kaya ng Team Falcons na yung sarili nilang record in terms of gold lead for this game. Pero again, we still have to respect yung burst capability ni Leave Me later on. Pero that could be delayed so much dahil may Lord na naman na makukuha ang Team Falcons Philippines. Team Falcons may na-accept na lang talaga nila na trade sa mga Torre yung makakuha nila dito. Hindi sila makakakuha ng kill at hindi makakakuha ng buff si Leave Me. Nakabuo na siya ng BOD pero yan pa lang ang pangalawang item niya. Papunta na nga sa pang-apat na item si Kyle Tizzy on the way to the Malefic Roar. Ito yung mga isa sa rason bakit Hoy! Si Midnight kahapon. Gulat ako dun. Na may show laban sa Jawhead. Oo. Kitang-kita natin medyo hirap na hirap talaga itong si Boro
dahil sa presensya ni Ogwen, and not to mention si Flaptizzy, ang aga niya kaagad makarotate at makalabas sa mapa. So literal na bilang na lang yung mga brushes na pwede niyang pasukan ngayon nang hindi siya madedelix. Kaya naman Team Falcons still putting enough pressure and eventually hindi na makakalabas sa mapa yung Mena. Isip ko dito kung paano makakadepensa yung Mena other than ipapunish nila yung mali dito ng Team Falcons. Kasi, again, nalinis yung laro ngayon ng Team Falcons. So, nakakuha ng 3 kills ng Team Falcons Mena. At dahil sa burst nature ng lineup nila, may good chance na makakatrade sila ng isa. Pero at this point, milagro na 2 at mahuli si Leave Me. Naiwan na naman at nahanap ni Kyle. Yan, iniwan ka nga talaga. Yun lang. Yun, nahuli ka tuloy ni Kyle TZ. And ngayon, 10k na ang gold lead, yung mga Holy Shield, siguradong mawawala na nga. And grabe yung presence of, yung map awareness ni Kyle TZ na alam niya magsisplit kasi to si Leave Me. Yun na lang yung pwede nilang magawa. Inabangan ka agad ni Kyle TZ and made sure to deliver the final blow to bring him down habang nagtutulak sila sa baba. Si Kyle TZ nandun sa taas. All lanes are covered. Napakansin na nga din dito si Boro. They're just trying to look for the proper initiation and Koba na pazaman force para madepensahan ang inhibitor doon sa taas. Okay, Team Falcons. Makakuha pa ata sila ng mga torre dahil meron pa isang set of minion waves na papasok. Wala mahuli. Ogwen? Ay, Ogwen! Grabe ang layo na takbo ni Ogwen pero first down pa rin si Koba! Evil Queller kasama sa damage ni Flaptizzy. Super Marco nakakapag-free hit. Team Falcons, 12,000 in the gold lead. At masakit na ang damage ni Marco. Nag-flicker tapos ginamit yung Sonata pero walang mahuli. Si Boro naman nakatakas sa kamay ni Few. Napaka-worth it na trade nun para sa Master dahil si Koba ang kanyang nahuli. Gusto pa nga nila dagdagan. Kyle TZ pumasok na naman pero nasiba dito ni Boro. Pero napakasakit ang mga bala na pinapalipad ngayon ni Super Marco. Na-wipe out! 5 kamote! Pero si Koba bumalik na pero parang ito rin na sa baba. Mawawala. Zaman Force nandyan pero wala silang pake. Team Falcons Philippines takes game number 1! Yung oportunidad, isang pagkakataon lang at sinulit yon ng Team Falcons natin para tapusin na agad ang game number 1. Kailangan kasi natin maging klaro. Tama. Nakalito. Pero in terms of what we saw dun sa game, malinaw yung pinagkaiba dun sa dalawang teams. Yeah. At that point, wala na akong issue sa draft. Yeah. Straight up execution. Sobrang ibang klase lang talaga ngayon ng Team Falcons PH kontra sa Mena. Ang dami nating nakitang ang dami nating nakitang 1v1 dun ng junglers din natin.